a Bible verse that may help you change your life. Kasi itong verse na to ay isa sa mga verse na nakatulong na mabago yung buhay ko, na mabago yung perspective ko sa buhay. Though nabasa ko na siya ng maraming beses dati, pero I don't fully understand it. Kaya iba talaga kapag yung Holy Spirit na yung magre-reveal sa'yo ng katotohanan. Kasi tatatak sa puso mo eh. It will be written on your heart. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Kapag binasa niyo po yung buong chapter, Jesus is telling us na do not worry kasi He knows everything we need. Nagbigay pa nga siya ng example, look at the birds of the air. Yung mga ibon, hindi sila nagtatrabaho, but our Heavenly Father feeds them, pinapakain sila. And then tinanong niya tayo ng, are you not of more value than they? Hindi ka ba mas mahalaga sa kanila? Mga kapatid, you are fearfully and wonderfully made. We are created in God's image. So alam niya lahat na kailangan natin. Kaya sinasabi niya po dito na put God first sa buhay natin. Above everything else, ha? Kasi He promised us that He will take care of us. And sabi sa Hebrews, it is impossible for God to lie. Kaya we can hold on to that promise. Ayan, no, sa same chapter din, sinabi ni Jesus dito na, don't be like them, for your Father knows exactly what you need, even before you ask Him. Kaya do not worry. Kasi kapag nagwo-worry tayo, we are not fully trusting God. Instead of worrying, pray and fully surrender every aspect of your life to God. Pero syempre, hihiga na lang ba tayo at wala na tayong gagawin? Of course not. Diba? We will do our best every day. Gamitin natin yung gifts and talents na binigay sa atin ng Diyos. Every single day, we should do our best. At ito yung crucial part na connected sa verse na to. 1 Timothy 6 verse 8. So if we have enough food and clothing, let us be content. Yes, contentment. Nung naintindihan ko po yung verse na yan, isa lang yung tinanong ko sa sarili ko. At dapat nyo rin itanong sa sarili ninyo. King, kontento ka ba talaga sa damit at pagkain lang? To be honest, most of us, di ba? Ang sagot dyan ay hindi. Kasi sometimes, di ba, may pinagpipray tayo na isang bagay na gustong-gusto talaga natin. Tapos magagalit tayo kapag hindi sinagot ng Diyos. God sees our heart. Sabi sa James 4 verse 3, and even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. Diba? Minsan kasi nagigreedy na tayo eh. Gusto natin makuha yung mga worldly things na gusto natin, yung mga wants. Kasi yung needs, yung pangangailangan natin, binibigay na ng Diyos eh. Pero hindi tayo doon nakokontento. Diba? If He bless us, that's fine. If He doesn't bless us, that's also fine. God knows what's best for us. Lagi po nating tatandaan na dumating tayo sa mundong to ng naked. As in, hubot-hubad. Walang kahit anong possession, walang power. Kapag namatay tayo at pag umalis na tayo dito sa mundong to, wala rin tayong madadala na kahit na ano. Kasi it sounds crazy, parang kabaliwan eh, no? Kapag tinatry natin kunin lahat ng treasure dito sa earth, dito sa fallen temporary world na to. Walang point eh. Mawawala rin lahat yan. Papanaw lahat yan. Sabi nga sa Colossians, set your minds on the things that are above, which is heaven, not on things that are on earth. So we should gather our treasure in heaven. Hindi po dito sa mundong to. This world will pass away. No? Don't ruin your lives para lang makuha yung yaman dito sa mundong to. Kasi yung ibang tao, kinukumpara nila yung buhay nila sa ibang tao and then gagawa ng kalokohan para lang makakeep up sa ibang tao. Magiging mayaman ka nga, magiging sobrang yaman mo nga dito sa mundong to. Kung wala ka namang Jesus sa buhay, what do you have? Nothing.